Bago tayo magsimula, shoutout nga pala kay Ma'am Jeya. Solid listener natin yan mula pa noong una. At shoutout din pala sa anak ni Ma'am Jeya, si Junso Bito Haratsuka. Palagi rin daw nakikinig yung anak ni Ma'am. Salamat po sa pakikinig. Simulan na natin. Ako si Carlo, delivery driver ng appliances. Dahil sa malayong biyahe, madalas akong natutulog sa mga mumurahing motel sa mga probinsya. Hindi ako maarte, basta may kama, CR at electric fan, solve na. Noong isang buwan, na-assign ako sa isang maliit na bayan sa Laguna. Gabi na ako nakarating kaya naghanap ako ng matutuluyan. May nakita kong luma at tagpi-tagping motel, Sunset Inn. Wala nang iba sa paligid, kaya wala akong choice. Room 7 po, sabi ng ali sa front desk. May kalumaan pero malinis naman kahit papano. Pero napansin ko agad yung luma at kalawanging bentilador sa itaas ng kama. Nakasabit sa pader. Hindi na gumagana pero may maliit na butas sa gitna ng metal grill. Parang may tumingin. Binaliwala ako. Habang natutulog ako, parang may naramdaman akong malamig na hangin na dumaan. Weird kasi hindi naman gumagana ang fan. Tapos narinig ko ang tunog. Para bang humihinga. Minsan mabilis, minsan mabagal. Tumayo ako para tignan kung may hayop ba roon. Inilapit ko ang mukha ko sa bentilador. Wala akong nakita, pero parang may gumalaw sa loob. Parang may anino. Napaurong ako. Medyo kinabahan na. Kinabukasan, habang nagkakape ako sa labas ng kwarto, kausap ko yung janitor. Kuya, may daga ba sa bentilador ng room 7? Parang may humihinga kagabi. Napahinto siya sa pagwawalis. Tinignan ako, tas ngumiti ng pilit. Ayun ba? Hindi daga yun. Dati may lalaki raw na naninilip sa mga guest galing sa kabilang kwarto. Doon siya dumadaan sa likod ng mga sirang bentilador. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Matagal na siyang patay. Nasunog siya habang naninilip. Pero minsan, ramdam pa rin ng ibang guest ang hininga niya sa gabi. Napatingin ako pabalik sa kwarto. Bigla kong naalala noong madaling araw sa mismong butas ng bentilador. Parang may mata akong nakita. Ako si Lance. Mahilig ako mag-travel mag-isa. Tipong backpack, bus, bahala na kung saan mapadpad. Isang weekend, nagdesisyon akong mag-staycation sa Tagaytay. Gusto ko lang mapag-isa, magpahinga. Nag-book ako ng isang murang motel na may decent review. Pagdating ko roon, ang bait ng staff. Tahimik ang lugar. Sakto lang sa gusto kong ambience. Sir Lance, room 30 po kayo, sabi ng receptionist habang inaabot ang susi. Pag-akyat ko, medyo weird. Ang third floor parang mas madilim kaysa ibang floor. Ang hallway, walang ibang tao. Yung tipo ng katahimikan na halos marinig mo tibok ng sarili mong puso. Ganon katahimik. Pagpasok ko ng room 30, normal lang. Malinis, malamig ang aircon. May maliit na balcony. Nagbasa lang ako. Nagkape tapos natulog ng maaga. Nagising ako mga 2:00 ng madaling araw. May
may narinig akong mahihinang tunog sa labas. Akala ko, pusa lang. Pero nang tumingin ako sa bintana, may nakita akong lalaking nakaitim. Nakatayo lang. Nakatalikod sa mismong harap ng pintuan ng room ko. Hindi siya kumikilos. Naisip ko, baka staff or security. Bumalik ako sa higaan. Pagtingin ko sa orasan, 3 AM na. Pagdilat ko muli, hindi ko alam kung ilang minuto ang lumipas. Pero may kakaibang ingay sa banyo. Parang nag-flash ng kusa. Tapos may tumatawa. Mahina. Pamilyar ang tawa. Lumapit ako sa banyo. Pagbukas ko ng ilaw, wala. Pero sa salamin, nakita ko ang sarili ko. Nakangiti. Kahit hindi naman ako ngumingiti. Para bang nauuna ang refleksyon ko sa galaw. Biglang pumutok ang ilaw. Kinabukasan, kinausap ko ang front desk. Miss, may ibang guest po ba sa room 30 bukod sa akin? Tumigil sa pagtatype ang babae. Sir? Wala po kaming room 30. Napakunot noo ako. Ha? Eto po yung susi oh. Tinignan niya ang susi ko. At nang hawakan niya ito, natapon niya agad. Nanlaki ang mata niya. Sir, yan po yung susi ng room na pinasara na namin matagal na. May guest kasi ron dati na walang parang bula. Hanggang ngayon, hindi na siya nakita. Tahimik akong umalis. Pero sa likod ng isipan ko, may isang tanong na hindi ko matanggal. Kung walang room 30, saan ako natulog kagabi? Ako si Maria. Di ako mahilig magmotel. Pero nang gabing yun, wala na akong ibang matakbuhan. Galing akong away sa boyfriend kong si Jomar. Galit na galit ako at kailangan kong lumayo. Umiiyak ako habang naglalakad sa kalsada. At ang tanging bukas lang sa paligid ay isang luma at madilim na motel. Red Orchid. May kalumaan ng lugar. Parang hindi na nadadayo ng tao. Pero sabi ko sa sarili ko, isang gabi lang, bukas aalis din ako. Room 6 ang binigay sa akin. Maliit lang. May amoy amag at madumi ang salamin sa loob. Walang TV. May sira pa ang pintuan sa CR pero okay na rin. Wala akong planong matulog. Gusto ko lang mapag-isa. Habang nakaupo ako sa kama, tumunog ang cellphone ko. Number ni Jomar. 17 missed calls. Tinignan ko lang. Hindi ko siya sinasagot. Ayoko na. Tumayo ako para maghilamos. Pero napansin kong bukas ang pinto ng CR. Sigurado kong isinara ko yun. Baka hangin lang, sabi ko. Pumasok ako sa CR. Pero nang pagtingin ko sa salamin, may sumilip sa gilid ng balikat ko. Isang babae. Duguan ang mata at basang-basa ang buhok. Palingon ako. Walang tao. Pero may isang bagay ako nakita sa sulok ng CR. May drain. Nakabukas at may mantsa ng dugo sa gilid. Mabilis akong lumabas. Kinabukasan, nagbadali ako mag-check out. Pero bago ako umalis, Kuya, may babaeng nagpakamatay ba sa room 6? Tumingin siya sa akin saglit, tapos sumagot. Wala. Pero bago ako tuluyang makalayo, narinig ko siyang bumulong. Parang sa sarili niya lang sinabi. Hindi siya nagpakamatay.
Pero hindi na siya nakitang lumabas sa kwartong yun. Ako si Nico. Nagmamaneho ako ng van, pauwi mula sa probinsya. Gabi na at medyo inaantok na ako kaya nag-decide akong huminto at maghanap ng matutulugan. Nakita ko sa gilid ng highway ang isang maliit na motel. Verde Nueve. May kakaiba agad sa pangalan pero wala akong pakialam, gusto ko lang matulog talaga dahil pagod. Walang masyadong ilaw. Yung signage nga, parang kalahati lang gumagana. Paglapit ko sa front desk, walang tao. Ilang saglit pa, may lumabas na matandang babae. Tinutok lang niya sa akin ang isang susi. Walang salita. Nakaukit sa susi, room 9. Medyo napaisip ako. Walang ibang guest. Bakit hindi man lang ako tinanong kung ilang oras? Pero dahil sobrang antok na ako, tinanggap ko na lang. Pagpasok ko sa room 9, simple lang. May kama, lumang aparador at may pulang tela na nakatakip sa buong kisame. Weird. Habang nakahiga ako, nakakarinig ako ng mahihinang tunog. Parang may mga bulong mula sa ilalim ng sahig. Isa na naman. Panatilihin siya hanggang alas 3. Huwag siyang palabasin. Tumayo ako at sinilip ang bintana. Hindi ko alam kung anino lang ba ng puno, pero parang may mga taong nakatayo sa dilim sa labas ng kwarto ko. Wala akong signal. Kahit anong pindot ko sa cellphone, no bars, walang data. Lahat ng app ayaw gumana. Bumalik ako sa kama. Pero nang mapatingin ako sa kisame, napansin kong may gumagalaw sa ilalim ng telang pula. Parang may gumagapang. Kinabahan na ako. Tinakbo ko ang pinto. Nilak mula sa labas. May nakaipit na papel. Huwag kang aalis hanggang hindi pa natatapos ang ikasyam na panalangin. Kapag kumatok, huwag buksan. At doon ko narinig ang unang. Walang sigaw, walang salita, 3 katok lang. Pare-pareho ang pagitan. Tumagal yun ng halos 1 oras. Hanggang sa parang nawalan ako ng ulirat. Hindi ko alam kung nanaginip ako o gising ako. Basta ang naaalala ko lang, may mga nakapaikot sa kama. Nakahood ang mga muka. May hawak na itim na kandila. Paulit-ulit sila na nagcha-chant. Pagdilat ko, maliwanag na. Nasa loob pa rin ako ng room 9. Pero bukas na ang pinto. Wala nang tela sa kisame. Wala nang tunog. Normal na ulit ang lahat. Lumabas ako. At walang receptionist. Wala ring ibang tao. Pero sa pinto, paglabas ko ng motel, may bagong nakadikit na papel. Salamat sa pag-aalay mo, Nico. Sir Dave, itago niyo na lang po ako sa pangalang Jerome. Hindi ko alam kung bakit doon pa kami nag-check-in ni Angela. Puno na raw kasi ang mga kilalang motel sa area. Kaya napadpad kami sa luma at halos nakalimutang motel na yon. Villa Solitaria. Natawa pa nga ako sa pangalan. Parang title ng horror movie. Pero dahil gabi na at pagod na kami sa biyahe, pumasok na rin kami. Room 24 po, sa pinakadulo. Sabi ng receptionist na parang walang gana.
Hindi man lang kami tinignan sa mata. Ang kulit pa ng boses niya, parang galing sa lalamunan. Pagdating namin sa kwarto, ramdam agad ang bigat ng paligid. Mabigat ang hangin, parang may usok pero wala namang amoy. Medyo lumang-luma ang kwarto. Sira ang lampshade, luma ang TV, at may stain ang kortina. Pero sabi ni Angela, tulog lang naman tayo, ayos na yun. 2:00 ng madaling araw nang bigla akong magising. Wala na si Angela sa tabi ko. Tumayo ako, naghanap at nakita ko siyang nakatayo sa harap ng salamin. Hindi gumagalaw. Nakatalikod siya pero para bang may kakaiba. "Love, okay ka lang?" Tawag ko. Dahan-dahan siyang lumingon. Pero hindi si Angela ang nakita ko. Iba yung itsura ng mukha niya. Puro dugo ang mata at punit-punit ang pisngi. Nakatitig lang siya sa akin tapos biglang ngumiti. Napasigaw ako, napapikit. Pagdilat ko, wala na siya. Bumalik ako sa kama at laking gulat ko nang makita ko si Angela, mahimbing na natutulog. Pareho pa rin ang suot niya kanina, tila walang nangyari. Nanginginig ang kamay ko habang hinahaplos ang noo niya. Kinabukasan, paglabas namin ng kwarto, tinanong ko si kuya sa front desk. "May napansin po ba kayong kakaiba sa room 24? Tahimik siya, tapos ngumiti ng pilit. "Matagal nang walang nagpapagamit sa kwartong yun, sir. Sarado na dapat yan. Matagal na rin kasing may kwento dyan. Mula noong may nagsabit ng sarili sa harap ng salamin. Ang huling guest." Ako nga pala si Luis. Hindi ko makakalimutan ang gabing yun. Galing akong trabaho. Sobrang puyat at dahil ayaw ko munang umuwi sa bahay, nag-check-in ako sa pinakang malapit na motel sa Quezon City. Solo lang ako kaya kubuha ako ng maliit na kwarto. Simple lang. Kama, CR, salamin sa may ulunan at aircon na parang hinihika. Pagka-check-in ko, diretso akong humiga. Pero paglipas ng halos 1 oras, habang dahan-dahan ako nilalampasan ng antok, may kumatok. Nakalimpungatan ako. Tumingin ako sa orasan, 2:47 AM. Bumangon ako, lumapit sa pinto. "Sino yan?" Walang sumagot. Sinilip ko sa peephole. Walang tao. Pinakinggan ko pa. Tahimik. Pinilit kong bumalik sa kama. Siguro aksidente lang o baka alingaw-ngaw lang. Pero ilang minuto lang ang lumipas. Mas madiin, mas mabagal. Lumamig ang batok ko. Hindi ko na tinanong kung sino. Sinilip ko ulit. Wala pa rin. Pinagpawisan ako kahit malamig. Bumalik ako sa kama. Pero di ako mapakali. Lumingon ako sa salamin. At doon ko siya nakita. Isang babae. Nakatayo sa likod ko. Mahaba ang buhok. Putlang-putla ang balat. At nakangiti. Hindi ako makakilos. Pagharap ko, walang tao. Pero sa salamin, andun pa rin siya. Pumikit ako ng mahigpit. Hindi totoo to. Pagod lang ako. Guni-guni lang to. Bulong ko sa sarili. Pagdilat ko, nasa harapan ko na siya. Naputo lang alaala ko roon. Nagising akong duguan ang ilong. Mag-isa na sa sahig ng kwarto at bukas na ang pinto. Walang CCTV raw sa floor na yon.
sabi ng mga receptionist. At walang ibang guest sa buong third floor maliban sa akin. Nang mag-check out ako, tinanong ko kung may history ba ang kwarto. Ayaw nila magsilita, pero may matandang janitor na lumapit sa akin at pabulong na nagsabing, yan yung kwarto kung saan may babae raw na iniwan ng nobyo. Hindi na siya umalis. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin. Kinakatok niya lahat ng bagong guest. Baka sakaling yung nobyo niya na, kaya bumabalik siya ng bumabalik.